Magandang araw muli mga kaibigan. So, ang ating ngayon ay titingnan ay ang ah, North Avenue Station ng Metro Manila Subway Project. So, ito yung pang-apat na station na kabilang sa partial operability section ng Metro Manila Subway Project. So, sa ngayon dito yung pinaka-puspusan yung construction. Makita natin sa mga nag-a-update sa YouTube na mga infrastructure vloggers, nakita natin sa kanila na i-feature nila ito at yung mga construction na nagaganap dito ngayon. So, titingnan natin itong nandito sa red area na ito. Dito yung mismong station box. So, dyan sila naglagay ng mga diaphragm wall. At the same time ay ito-construct nila yung entry shaft sa magkabilang ends niya. So, one sa northern part ay papunta sa Tandang Sora Station at yung southern part ay papunta naman sa Quezon Avenue Station. So, yung southern part ay part na yan ng Contract Package 102. Although, ang nagpre-prepare ngayon ng mismong entry shaft para sa southern part ay ang contractor ng CP101. Okay, so makita natin, ang ginamit nilang method ay top-down construction. So yan, nakita nyo may platform, may work platform na nasa ibabaw ng mga king posts. Sa ngayon, na-utilize nila ibabaw habang patuloy na nag-excavate at naglalagay ng mga concrete slab sa mga level ng station box. Kung nais nyo makita yung simplified construction ng top-down method, ay maaari nyo panoorin yun sa aking mga previous video explaining it in a simplified way. Okay. So, kung titingnan natin, ito yung kanyang magiging station plaza. So, ito yung parang pinaka-finished finished product niya in a way, no? So, nandyan, makikita nyo along ng Mindanao Avenue. Nandun yung mga station entrances. The same time, dito sa part na to, mayroon siyang pedestrian crossing. So, para makatawid ka papunta dito sa entrance na ito. Meron din silang mga parking bay, yung bus bay. So, kung saan pwede magbaba at magsakay ng mga pasahero. Dito naman, meron dito yung ibang mga building dito ay mga utilities para sa operation ng station. So, makita natin na meron din siyang mga exhaust vents para sa ventilation ng station. And then katabi siya ng golf course sa veterans. So titingnan natin, ang kanyang location ay dito. Along Mindanao Avenue. And then sa property ng Veterans Memorial. Nandito siya sa bahaging ito na ino-construct dito sa may golf club. So, dito sa golfing grounds nila. So, malapit siya sa tinatayong Unified Grand Central Station. Malapit din siya sa MRT-7. Tsaka malapit siya sa mga malls ng SM North at tsaka ng Trinoma. So, yung yung expected na mga passenger numbers niya marami kasi dito yung common station So dito magko-converge yung mga pasahero at pwede kang mag-transfer sa apat na line ng tren. So, sa LRT1, sa
MRT 3, and then line 7, and then the subway. So dyan yung pinaka-location niya ngayon. So kung titingnan natin, ito yung pinaka parang magiging plaza niya. Then may mga bus, may mga base dito. Nandito yung mga entrance at exit nila. And then may mga ventilation shaft. And then syempre, just sa mismong plaza niya, may mga trees bago may mga lightings. And then sa close-up view nito, nandito yung pinaka pedestrian bridge papunta dito sa northern entrance and exit niya. At the same time, yung design niya ay naka-raised pa rin yung entrance in case na magkaroon ng flooding. So one mitigation nila para maiwasan yung flooding sa loob. So titingnan natin, ito yung isa pang mapa niya ng location niya. Makikita ninyo na yung type ng station niya ay mahaba siya, mas mahaba siya kumpara sa normal na station. And then naka-offset yung mga platform niya, so hindi magkatapat, no? Kasi kaya mahaba itong station na to kasi meron siyang rail switch. So yung pa southbound, pwede siyang lumipat ng linya papuntang northbound, so pwede siyang bumalik. So yan yung pinaka parang maniobra nila, turning point nila para makabalik sila. Alam niyo kung bakit? Kasi itong North Avenue Station, ito yung last part ng partial operability section. So kung saan yung tren, dito siya muna pansamantala, dito siya mag-terminate habang hindi pa nagagawa yung ibang station beyond this. At para makabalik siya papunta sa depot. So partial operability, yun yung apat na unang station sa Quirino Highway, then Tandang Sora, then this. Ito yung apat na station na unang magiging operational sa Metro Manila Subway Project. So meron siya rail switch na naka-incorporate sa kanya. So kung makikita natin naman itong mga tunnel na papunta na siya sa Quezon Avenue, dito ay medyo lumiko siya. At itong ating northbound ay medyo nakahiwalay sa kanya para iwasan itong poste ng MRT 7 sa ilalim. Yeah. And then kung makikita ninyo dito, itong mga viaducts na to at saka itong depressed road na to, ito yung pinaplano na Metro Manila Interchange Project. So sa project na yun, merong plan na lagyan ng mga interchanges yung mga major na crossing, kumbaga. So at least para ma-less yung traffic. Yan yung isang dahilan kung bakit yung mga viaducts ng MRT 7 ay napakataas. Kasi dito sa kabila, kung titingnan nyo dito yung side profile niya, dyan sa kabila ay flyover siya, then papuntang circle. At dito naman papunta ng pa SM ay naka-depressed siya. So para magkaroon ng provision para sa flyover na balang araw ay itatayo doon. So yun yung reasoning kung bakit mataas yung mga viaduct ng MRT 7. And then kung titingnan nyo rin dito sa continuation ng map,
yung mga tunnels na umiwas dun sa pundasyon ng MRT7 ay from side to side, then transition siya into stack o top and bottom yung position ng kanyang mga tunnels. Kung titingnan nyo to side profile, side by side siya, then yung isang tunnel ay sa taas, yung isang tunnel ay bumaba, and then naging magkapatong. Yan sa tingin ko ay yan para dito sa alignment ng mga tunnel, kasi yung pinaka alignment nila ay mas makipot. Maaring dahil sa mga properties na nandoon. Ngayon, ano kaya yung mga properties na nandoon, di ba? So, kung titingnan natin yung structure ng North Avenue Station, ay meron siyang 1, 2, 3 levels. Then ito yung ground level, bago yung transition from ground to the first basement level niya. So dito yung dito yung pinaka unang level niya. So yan yung mga slab niya, roof slab, bago ito yung mga floor slab niya, ito yung base slab niya. So yung station box, ang haba ay 383 meters. Kasi nga, kagaya na nasabi ko, meron siyang rail switch sa loob niya. So kung titingnan natin yung mga floors niya, ito yung pinaka ground level niya. So may mga emergency exit, ito yung mga entrance exit niya, bago may mga ventilation shaft. Naman yung kanyang first level. So mostly dito ay parang retail space. So ito landing area kung saan mula sa taas, mula sa ground level, pagbaba dito may mga retail space dito. Then dito sa pangalawang level, ay nandito yung pinaka-concourse. So yung ticket gates nandito, unpaid and paid area, and then may mga amenities, toilets for the passengers, and then down, pababa, nandito rin yung mga equipment na kailanganin sa essential para sa operation ng station. Ito naman yung mismong platform, saan mapapansin natin na yung mga platform ay naka-offset siya. Then may tracks na may switch sa mga tracks para makabalik yung mga train. So hinighlight ko yan. Hinighlight ko yung tracks, yes, in red. At ito yung platform na naka-offset, ibig sabihin hindi siya magkatapat. And given na ang mga station ng Metro Manila Subway ay lahat yan ay may platform screen doors. So hindi basta-basta makakababa dyan yung mga passengers or accidentally mahuhulog sa tracks kasi meron silang full height platform screen doors. So ito naman yung switch. Sakaling dito sa southbound, dumating yung tren, nakapagsakay ng pasahero, ngayon babalik siya, and then magta-transfer dito sa kabilang tracks, and then diretso na ulit. So ito yung dito siya magmamaniobra para makabalik siya. Kasi sa partial operability section, kagaya ng sabi ko, ito yung pansamantalang last station habang ginagawa pa yung ibang mga station sa
sa MMSP project. So, trivia ulit. Alam nyo ba na ang initial na pwesto ng North Avenue Station ay dito sa may tabi ng Trinoma. Ngayon, may dahilan ano kayang dahilan bakit kaya siya nailipat dito sa veterans, no? So, can you guess bakit kaya? So dito dapat siya ngayon nalipat siya. Ngayon on the later iterations niya, nalipat siya dito sa veterans. Comment down below na lang kung sa tingin nyo bakit. Ito yung nung una, ito yung pinaka parang i-consider nila na pwesto niya. Something to think about, diba? Okay. So, yun, at least kahit paano ay hopefully ay meron kayong naging idea sa naging magiging itsura ng North Avenue Station, at hopefully ay magkaroon ng at least idea kung paano ito yung magiging paano yung magiging location niya. Okay? So next naman yung mga station ng Quezon Avenue and East Avenue na part na siya ng contract package 102. So maraming salamat ulit sa inyo, and hopefully patuloy kayong sumuporta at manood. Salamat mga pala sa mga nag-subscribe, at nawa ay makapag-provide pa ako ng mga useful information tungkol sa mga railway projects diyan sa Pilipinas. Thank you very much.